Ito po ang sagot ni President Marcos sa paglutas po ng korupsyon. Ayan. Marcos orders other agencies cut project costs like DPWH. Nakakagulat po, no? Paano po naisipan? Talagang ang makakaisip lang po ng ganitong solusyon sa problema ng korupsyon ay ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na katulad ni BBM. Yung may kakaibang pag-iisip, yung humihingi ng payo sa kanyang yumaong ama at sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Sr. At ganoon na rin nanghingi ng payo sa mga ninuno. Okay. President Marcos has widened the coverage of his order to lower project costs to include other agencies engaged in delivering vital services aside from Department of Public Works and Highway. Okay. Nung nakita po ni BBM, Marcos made the announcement yesterday before departing for South Korea for the Asia-Pacific Economic Conference meeting, citing the need to honor public trust as the government faces intense scrutiny over corruption issues. Okay. Imbis po na lutasin, alam nyo po, ang pinakamaganda pong paglutas sa korupsyon, sa pagkakaalam ko, magkape ka muna, Boss Buzz. Thank you very much. Truly yours. Sa pagkakaalam ko po, ang pinakamagandang paglutas sa korupsyon ay pagpapakulong sa mga corrupt officials, no? Yung talagang wala kang sisinuhin. Talagang magbibigay ka ng hustisya. Pabawiin mo yung mga ninakaw ng mga corrupt officials at saka bukod sa babawiin mo yung yaman, ipapakulong mo yung mga corrupt officials sa mabilis na paraan para hindi na po pamarisan. Yan po ang tingin ko, no? Yung walang sinisino, kamag-anak ka man, no? Kapartido ka man, kaibigan ka man. Katulad ng binanggit ni President Marcos nung siya po ay sinabi niya ito sa SONA. Yun lang po ang tanging solusyon. At ito dapat, ayon nga kay Boying, ang deadline nito kahapon pa dapat. Kasi very late na in the game, no? Hinayaan mo for 3 years, dalawa lang po ang sinasabi natin. Is either si President Marcos ay kasabwat, no? Is either si President Marcos ay kasabwat ng katiwalian or kung sinasabi naman nila na walang kinalaman si Marcos dito sa mga nagaganap na katiwalian, pwede rin po siya na masabi na dahil sa kanyang kapabayaan. Di po ba? Malinaw po eh. Hindi po uubra na wala pong paliwanag. Hindi po uubra na wala kang katulad ng sinasabi ni Chavit Singson na nililigtas mo lang ang sarili mo, Mr. President. Wala na po tayo sa panahon na ligtas sarili lang. Kinakailangan nyo po yung sense of leadership. Aminin na kayo po yan. Ganun po yung leader eh. Ano man ang mangyari, katulad po nito. Diba? Okay. So, ang solusyon niya, kasi nagkwenta daw po, sinuri ng DPWH, napakarami, as much as 50%. Oh, may 50% daw po na overprice yung mga gamit. So, tapos may mga patong pa. Diba? May mga patong pa. So, kinuwenta ni President Marcos, bawasan natin yung budget ng 50%. Wala nang budget para sa korupsyon. Antindi, no? Nariyan pa rin ang mga corrupt officials, magnanakaw pa rin, pero hindi na sila makapagnakaw kasi yung nanakawin nila, binawasan mo. Ano po yung logic
sa ganyang pag-uutos. Ibig sabihin, dati ang mga magnanakaw hindi mo pinaparusahan, ine-expect mo dahil binawasan mo yung budget, hindi na sila magnanakaw? Hindi ko po maintindihan. Malamang hindi nyo rin po maintindihan kayong mga nakikinig. Ang hirap pong unawain, Mr. President. Ang solusyon nyo para mabawasan yung korupsyon, ang solusyon ninyo hindi yung agarang pagpapakulong, agarang kumpiska ng mga ari-arian ng mga magnanakaw. Hindi eh. Bawasan yung budget. Ano pong mangyayari sa Pilipinas kung babawasan po ninyo yung budget? Ibig sabihin, ang dali ng kwentahan eh. Ang dali po ng kwentahan. So sabi po niya, 50% na pupunta sa nakaw. Tignan niyo yung logic. May logic po eh. Pero logic po ng mga abnormal. Tignan nyo ha. Kung 50% na pupunta sa nakaw, yung budget, tanggalin natin yung 50% para wala nang mapunta sa nakaw. Parang, wala na tayong nanakawin kasi yung 50% eh. Tinanggal na ng Pangulo ng Pilipinas. Wala na tayong nanakawin. Nariyan pa rin po yung mga magnanakaw eh. Nariyan pa rin po sila eh. Nakakarindi, di ba? Na mariringgan mo yung Pangulo na imbes na madaliin nyo yan, ipakulong na kagad. Siya pa po yung nagsasabi na mabagal talaga. Ngayon, yung mga nasa gobyerno na nagtatakip na nga sa mga magnanakaw, sabi nga ng Pangulo, mabagal talaga. Bakit tayo magmamadali? Wala po nagmamadali, Mr. President. Nakakamiss talaga yung Tatay Digong na pinahilera yung mga maliit na nakawan lang po to ha. Ito po nakawan lang sa pastillas. Naglalagay lang po dito sa mga para makapasok tong mga illegal alien. Maglalagay lang po sila, regalo lang na nakabalot na pera. Immediate eh. Papakain ko sa inyo. Kainin niyo yung pera na yan. Yung mga ganun, Mr. President, hindi. Kayo pa po yung nariringgan namin. Ano yung sinasabi ni Mr. President? Meron siyang sinabi, ito po. Paano po titino yung nasa gobyerno natin? Tignan niyo itong sinasabi ni Mr. Marcos, ni Mr. President Marcos ha. Ito ang sinasabi niya. Para lang po magka-ideya tayo. Hustisya, hindi politika. Sa gitna ng panawagang papanagutin agad ang mga sangkot sa katiwalian, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mainam ang mabagal ngunit tunay na hustisya kaysa sa minadali ngunit nauuwi daw sa kawalan ng hustisya dahil napapawalang sala. Yan po ba? Ngayon, sino po yung magmamadali? Sino po sa tingin ninyo yung kasi pag may pronouncement na pong ganyan at madali po yung pagkilos mo, tapos hindi mo na-convict yung dapat mong i-convict, sasabihin ngayon dahil may pronouncement yung Pangulo eh. Dapat hinay-hinay lang, dapat mabagal. Mainam ang mabagal, ngunit tunay na hustisya. Galing po sa Pangulo yan. Ngayon kayo, ICI kayo, DOJ kayo, ombudsman kayo, bakit po kayo magmamadali? Utos ng Pangulo na bagalan ninyo. Ibig sabihin pag nagmadali kayo, sumusuway kayo sa kautusan ng Pangulo. Ang gusto niya mabagal pero naninikit sa ilong. Ang hirap pong unawain, no?
hindi na nating kalibil ng utak yung ating Pangulo. Sa totoo lang po. Tapos dahil sa pronouncement niya, balik tayo rito sa kanyang order. Inorderan niya po lahat ng agency na mag-cut ng 50%. Ang tanong ko naman, saan naman po gagamitin yung 50%? Hindi po yan po pwedeng, binadgetan na po yan eh. May budget na po yan, hinahanapan na po ng budget yan eh. O, tuloy lang natin. The Chief Executive who earlier directed the DPWH to align its project costs with real market prices and reduce them by up to 50% said his administration would also reduce the cost of farm-to-market roads, irrigation, classroom, and hospitals. The cuts are expected to generate savings ranging from 30 billion to 45 billion. Ayun po yung target, no? Ang target po, makalikom na naman ng pera ang pamahalaan ng 35 to 50 billion. Ang tanong po namin, bakit po? Bakit po kinakailangan maglikom ng pera? Hindi namin maintindihan yung logic eh. Pero siguro po, no? Tayo po bang mga Pilipino ang hindi makaintindi? Si President Marcos po ba, maganda po ba yung logic niya? Hindi lang ba natin talaga maintindihan? Sa bagay po, kung sa logic po, kung logic at logic, may logic eh. 'Di ba? 50% na pupunta sa nakaw. Tanggalin mo yung 50% na ninanakaw. Wala na magnanakaw. Oo nga no. Logic po yun ng mga baliw. Logic po yan na hindi ko na maintindihan talaga, Mr. President. Gusto ko na pong sumuko eh. Ang hirap pong intindihin ng logic ninyo. Kaya yung DepEd, yung pong 22 na lang, tama, may nakita ko rito eh. 22 na lang yung na-create na classroom. Kakalahatiin mo pa yung para sa classroom, 11 na lang magagawa niyan. Mr. President, ang problema po natin, ghost project eh. May pondo po, may kinubra sila, pero wala pa rin pinatayo. Hindi pa rin po natin nalulutas yung ghost project dahil wala pa po kayong napapakulong. Kung patuloy lang po ang gobyerno tapos nakikita po namin yung mga sinasabing mga mastermind, gala lang po ng gala. Unti-unti nang nailalabas yung kanilang mga air asset. May utos naman daw, no? Sumulat na raw tayo sa kung saang bansa naroon yung mga air asset ni ano. Tignan niyo mga logic ha. Tignan po ninyo kung meron pa po ba talagang logic na totoo. Ito po ang binabanggit ngayon. Para raw mapigilan na makaalis yung mga air asset na pag-aari ni Saldico. Sumulat na raw tayo o nag-request na tayo. Hindi ko alam kung saan bansa, Malaysia ba? Sa Malaysia. Na look out. No? Look out dun sa mga air asset ni Saldico. Ano po ba batayan nila? Alam nyo kung ako susulatan ng Malaysia, bakit hindi kayo ang nag-look out? Bakit nakalabas sa bansa ninyo tapos pagbabantayin nyo kami? Wala naman kayong, may kaso na ba si Saldico? Wala pa rin. Ano po pagbabatayan namin kung gustong umalis nung eroplano? Nagre-request lang kayo sa Malaysia at Singapore na wag paalisin o tignan. Tayo nga hindi natin napigilan eh. Dito galing yan eh. Sasabihin siguro ng Malaysian officials, problema nila yan sa Pilipinas. Tayo ang sasalo. Bakit? May kaso na ba? Merong bang hold departure order man lang? Nakansela ba man lang yung passport ni Saldico? Wala naman eh.
So kung may passport si Saldico at valid yan,